It's a joint and collaboration effort of unang-una ng ating pong PNP-HPG, ng IMEG, ng HSS and the MMDA, wherein the target of this operation ay unang-una ay talagang linisin yung hanay din po, no, or yung ating po mga kabaro na lumalabag din sa mga batas or mga regulations na under po ng RA 4136, na kung saan ito nga po, no, isa din po sa mga target din po na operations po natin ay yung mga kabaro din po natin na baka gumagamit po ng mga recovered na mga ebidensyang sasakyan. Ito ang dokumento ng Headquarters Support Service na eksklusibong nakuha ng UNTV. Nakasaad sa dokumento na may petsang August 22, 2025 ang pagbabawal sa pagpapark ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada sa officers' row o quarters na inuukupa ng mga opisyal sa loob ng Kampo Krame. Bawal din ang pagparada ng mga driver, security, AD camp at kanilang mga sasakyan sa officers' row. Tanging ang mga sasakyan lamang ng mga opisyal ang maaaring pumarada sa parking na inilaan para sa kanila. Ang kautusan ay inilabas matapos na matagpuan noong August 6 sa quarters ng isang opisyal ang Ford Everest na umano'y hinihinalang biktima ng rentangay. Lumabas din sa investigasyon na sangkot ang naturang sasakyan sa kidnapping ng 3 Chinese national at 1 Pilipina. Kaya naman sa Kampo Krame, ilang araw nang nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nakaparadang sasakyan. Kaninang umaga, naghigpit din ang inspeksyon sa mga sasakyang pumapasok sa kampo. Ayon kay Highway Patrol Group spokesperson Police Lieutenant Nadim Malang, regular ang ginagawang inspeksyon upang masigurong hindi gumagamit ng mga may alarmang sasakyan o recovered vehicle ang mga tauhan at opisyal ng PNP. Isa rin po din sa nakita po ng yung PNP-HPG, kaya po talaga na-convince po tayo na magkaroon po ng ganitong operation ay una, dahil nga po, no, dun sa mga posibilidad na maaaring meron na namang gumagamit ng ating pong mga kabaro ng mga recovered evidence po ng mga sasakyan. Bukod sa mga may alarmang sasakyan, sinilip din aniya kanina sa inspection ang mga sasakyan na expired ang registration. They were issued a citation tickets sa 6 po na nahuli po natin. Lahat po sila ay natikitan na po kagad ng inyong pong PNP-HPG. Una nga po, ang karamihan po dyan sa mga natikitan po natin ay wala pong dala na OR. Meron din pong nahuli din natin na wala pong dala rin pong CR. At may mga ora mismo din po tayo na first time na penalty po, talagang pinabaklas din po kagad natin. Unang-una po yung logo po, no? At iba pang mga insignias na hindi po pwedeng ilagay sa ating po mga private vehicles, most especially sa motor. Binaklas din ng HPG ang plaka ng mga sasakyan na mayroong takip. Ang inaalis po ng ating pong mga kasama, no, ng ating pong PNP-HPG, yung cover po ng ating pong mga plates na talaga pong pinagbabawal din po, na nakasad din po sa ating pong RA 4136. Umabot sa 500 motorsiklo at 300 motor vehicle ang dumaan sa inspeksyon kanina ng mga tauhan ng Highway Patrol Group, Integrity Monitoring and Enforcement Group at Headquarters Support Service. Babala ng HPG sa mga gumagamit ng recovered vehicle o mga ebidensyang sasakyan. Hindi sila sisinuhin ng pamunuan ng Highway Patrol Group anuman ang kanilang ranggo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.